Yan, good morning po mga kapudi. So ngayon ay update tayo doon sa na-harvest ko na upo. So, meron ako dito kaninang pata ng baboy. So unang pulo ko niyan ay itinapon ko. Tapos ayan na yung pangalawang pulo kasi medyo maanggo yung unang pulo. Ayan, pasensya na ulit kayo kung medyo humihiyaw na naman tayo. May tugtog na naman po kasi si kuya. Ayan, wala nang pag. Ayan, pakukulan natin yan at igigisa ko yung upo. Yan yung panlalahok natin. So ayan, ay pinadala lang ni nanay. Hindi ko alam kung panahok po ba sa kangkong. Pero yung kangkong po kasi, ang plano ko po talaga ay gagawa ako ng nilagang kangkong chowking version naman. Magigisa ako ng bagoong. Lalagyan ko siya ng rino at sesame seed. So nung araw, yun po yung sinasabi ko nung nasa mini farm ako, ay trending na trending po yun nung araw sa amin. So yun, gawin natin ngayon. At kung may maidadagdag pang gulay ay pwede naman po para isa sa sauce sa bagong. So meron ako na 6 na dalawang talong dito ba. So yun po yung ilalagay natin. At bago ko igisa yung upo, habang inaantay ko lumambot yung ating karne ng pata, ayan, nagbukas ako ng isang sentrituna, lalagyan ko siya ng itlog. Itotorta ko po yan. Nagtuglan ko siya ng 3 itlog. Yung iba kasi ini-strainer yan, yung pinakakarni lang ng tuna yung kinukuha, sentrituna. Kaya lang, nandito po yung flavor niyan. So nagpabili muna ako ng itlog. So dapat pala maglagay na rin ako dito ng itlog. Mura naman sa SQ Farm para may stock na rin po at dito na lang bibili. So ayan na, mag-finish bumili ng itlog. Lalagyan na natin siya ng 3 itlog. So ayan, hindi ko na mapapakita kasi tayo na naman. Ay, ang liit pala ng itlog. Gawin na natin 4. So ayan, teka lang po mga kapudi ha. Lalagay na po na natin. Ayan, lagyan natin ng konting asin. 2 pinch ng asin. Ayoko po kasi ma-overpower yung lasa ng ating tuna. Pwede naman yung ginisa mix or magic sarap ang ilagay nyo. So 5 itlog na po yung nilagay ko kasi kawawa naman yung isa maiiwan. So yan, halu-haluin lang po natin hanggang magkumbay sila. Tsaka natin ipipirito. Tsaka alam nyo ba, masarap din po yung tortang sardinas. Ayan, sa mga kumakain ng sardinas. Testingin nyo po at napakasarap. Medyo damihan nyo lang po yung itlog kasi nga para mabuo siya. Or kung may dahon kayo ng saging dyan available, isapin nyo po sa dahon ng saging. Yung usual na ginagawa na old ways ng matatanda na may dahon ng saging yung torta. At sisiguraduhin ko po sa inyo mas masarap yung tortang sardinas kaysa sa tuna. Yan, sila doktora gustong gusto yun. So dahil ngayon dito may naka-stock akong sentrituna ay yun lang po muna yung ginamit ko. So pwede nyo ditong ipanghalo ay tinidor. Pero dahil meron na ako ditong sandok na alanganin, ayan, dahil malaki o hindi ganong kalaki, hindi ganong kaliit, ay pwede na yan. Ngayon, ipipirito na natin ngayon yan. Yan yung agahan namin. Ayan, nagpainit na ako ng mantika sa kawaling pang mayaman. Ayan, kahit ganyan po yung kawali na yan. I-reuse po sa akin yan. Mentres na mas luma ang kawali, mas gusto kong gamitin. Ayan. Bubuhos na natin yung ating tortang tulong. Pwede natin takpan yan para maluto yung ibabaw niya. At nang hindi masunog yung ilalim agad-agad. Kasi pagka nabigla ng luto, nasusunog yung ilalim. Tapos yung ibabaw hilaw. Yan. Pwede naman na lagyan nyo ng dahon ng saging. Tapos ipip-flip nyo siya pakibagong dahon ng saging. So lalagyan ko ng takip. Ayan muna natin siyang maluto yung ibabaw. Hindi pala kasi takip na ito. Takip ito nung yung nilalaga kong pata. Ayan. Kuha tayo ng panibago dito sa takip. Nililipunan po ito. Ayan, ito pantakip natin yung sobra. Ayan, i-update ko mamaya kayo pag luto na po siya. Check po natin. At ayan, nabuo na siya.
pwede na natin siyang bilingin. So, hindi ko na mapapakita dahil wala naman tayo magbibideo. Or hahawakan ko na rin to, sabay bilhin ko. Yun, pasensya na kayo at may background music na naman tayo kay kuya. Wala tayong magagawa. Kailangan natin pagbigyan. So ito medyo toasted na, ayan o. Ayaangat na siya. Madali na siyang bilingin. Pero kung hindi naman mabubuo ay okay lang. Hindi naman po kailangan yung buo. Importante yung medyo malakas yung apoy, huwag masyadong mahina, huwag din masyadong malakas. Tamtaman lang kasi sisip-sipin naman ng torta yung ating mantika pag medyo mahina. Yan, buo na siya. Kaya lang, hindi ko mapapangako sa inyo na mabibili ko siya ng buo. Pagka nabili ko ng buo, din maganda po. Woo! Hindi pa nakiayon yung iba. Yan. Kasi sa bilhin natin ng ganyan. Yan. Okay na siya. Bago ko patayin yung apoy ay iaahon ko muna siya. Kasi pag pinatay ko, bababa yung temperature ng mantika. Sisipsipin ko ng ating tosta. Yan. So yan. Kahit hindi na natin mabuo yan, okay lang. Ayan, maganda yun kung may dahon ng saging. Iba yung naibibigay na aroma at saka flavor ng dahon ng saging. Hindi ko na nakahot pa kay kuya. Ganyan yan araw-araw. So ayan, naman ko na sa kalahati at medyo malaking sandok natin kaya-kaya. So i-drain lang muna natin yung excess oil. At ito na po ang ating tortang tuna. So ayan, kain na po. Ayan mga kapudi, mamumuha na lang ako ng spinach kasi magulang na po yung sa nating upo. Ano na, matigas na siya, ang hirap balatan. So, igigisa ko po yung igigisa ko po yung pata ng baboy o karne ng pata ng baboy at lalagyan ko siya ng, ayun, isang upo lang na nakuha ko. So kasi sabi naman ni kuya, hindi daw po yun talaga lumalaki ng malaki. At gumugulang lang daw po yun. So tama naman po siya. Ayun, yung isa hindi ko mabalatan, tinapon ko lang. At yung isa nabalatan ko. So ang gagawin ko, igigisa ko yung baboy. Sibuyas, kamatis at konting bagoong. Lagyan natin ng yung nag-iisang patola. Ay, upo pala. Lagi ko na pagpapalit yun. Tapos lalagyan ko na lang siya ng spinach. Sana lalagyan ko siya ng dahon ng sili. Eh wala na pala yung dahon ng sili ni kuya, tinagpas na, siguro ginamit na pangregalo ni kuya. Lagi si kuya nangunguha ng mga gulay-gulay at pinangre-regalo lang. So ito lalagay natin, masarap to. At meron pa doon sa gilid ng bahay, yan, spinach po ito mga kapudi. Ito bigla lang tumubo dito, kabila-kabila ang tugtog natin. Although pangit yung dahon, hugasan na lang natin mabuti at ibababad ko siya sa tubig na may asin. Sayang po kasi. Piliin ko na lang yung medyo maganda-ganda. Ng mga insekto, di po ba? Yan. At sigurado, ang kukunin ng mga bata doon ay yung karne ng baboy. Pero ang kainaman ay may katas na siya ng gulay na makakain sila ng sustansya. So ayan, balik na tayo doon sa kusina. Ayan na, nag-iwa na nga po ako ng sibuyas, bawang. Ayan, i-ready ko na. Ito lang yung natirang upo. Isang buo lang yung pwede. Meron pa doon dalawang maliit na nakita ko. Dito ko pinakita ko sa inyo. Pwede pa siguro yun ihabol. Baka sakaling yun ay pwede na kasi ano, pag medyo malaki-laki na nga ay magulang na. So ayan, maghihiwa po muna ako ng mga bawang at i-ready ko lang to at tayo ay syempre magluluto na naman. Tabang inaantay ko sa mister kasi pinakuha ko na po yung dalawa pang maliit na upo doon dahil gugulang nga lang. Ayan, alabos ako ng alimasag.
So, hinahalukay ko na po yung lahat na pwede iluto sa freezer kasi mag-i-defrost po ako. Hindi po ito freezer na to, yung nandun po sa loob ng bahay. So, ayan, tatakpan ko muna siya. At ilagyan ko lang siya ng konting asin. Lulutuin lang po natin yan sa sarili niyang juice. Yan. Kasi syempre nahugasan natin yan at yan ay kakatas pa. So yan, at itutuloy ko lang po muna yung paghihimay at paghihiwa para pagdating ng upo ay himayin po natin yan. Ayan, nag-change color na mga kapudi at yan ay luto na. Takpan natin para hindi siya langawan mamaya. Ayan, luto na. At naglagay ako dyan ng konting-konting mantika lang. Para ano lang, yung pagkakahalabos niya. Yung konting So, lagay natin at tatakpan ko na siya. At ang inilipat ko na ay yung yan, i-apoy na. Lipat ko na to. Magigisa na tayo ng gulay. Hinaan ko lang yung apoy. Sensya na kung perang naihilo-hilo kayo. Yan, sayang naman po kasi pag medyo okay naman, hindi ko na ini-edit. Dagdag oras din po yung mga kapuri. So, yan. At ayun, sa mga nagko-comment na dati kong mga viewers at nagko-comment po uli ngayon ay maraming salamat po. Siguro po ay busy kayo or pinanonood naman nila ako, hindi lang sila nakakapag-comment. Igigisa ko lang yung sibuyas bawang. Pag nag-brown na yan ay ilalagay ko na yung kamatis at saka bagoong. Ito na po yung ating kamatis at bagoong. At ayan, nag-brown na yung ating ibang bawang. Lagay ko na sabay. Ang gagawin natin dyan ay ipailalim natin yung bagoong para medyo maulan ng konti ang pagkakagisa. So pwede naman na unahin nyo muna yung bagoong bago yung kamatis. Pwede naman din sabay. At pag naligis natin mabuti na yung kamatis, idadagdag ko na yung karne ng pata na pinakulo ko kanina. Ayan mga kapudi, naligis ko na yung ating kamatis. So, sa hindi nakakaintindi ko ano yung ligis, ayan, dinurog ko na habang ginigisa. At yung mga matatanda sa una ay ganyan po ang gustong paraan ng pagkigisa sa mga sinampalukan, kahit sa anong gulay. Yung ligis yung kamatis, meron naman na gusto ay chunky. Ngayon, pwede ko na idagdag yung karne ng pata na pinukulo ko kanina. Igigisa lang natin dyan at papakuluan pa po natin hanggang sa tuluyang malambot. Pero ang pata naman po medyo madaling lumambot compared sa ibang karne ng baboy. At saka mainam po yan, more on collagen. Kasi marami siyang mga yung litid, malitid. Gisa lang natin siya. At saka natin dadagdagan ng tubig. Medyo pumaling yung ating kawali. Dahil wala talaga tayong tagahawak. Ayan. Lakasan ko na ngayon yung apoy. Lakasan natin yung apoy para mas magisa siya. Yung iba po ay ginigisa yung upo. So this time, hindi ko na muna siya isasama sa gisa kasi hantayin ko muna lumambot pa yung baboy kasi malalasog lang po siya. Sasabay ko na lang po yung upo at saka yung spinach. Magkasulog natin yung ihulog dito. So, gisa lang tayo. Hindi na ako maglalagay ng asin dyan kasi mayroon na tayong bagoong. At naglagay na ako ng asin sa pagpapakulo ng pata ng baboy kanina. Mamaya na lang po mag-a-adjust tayo kung medyo matabang. Ayan, ilagay na natin yung may natira pa pala isang baboy. Lagay na natin itong pinagpakuluan. May natira pa isang baboy. At hayaan lang natin siyang makulo at lumambot. Meron pa natirang isa. Tatakpan ko muna siya. Pwede naman natin ibalik yan sa kasirola. Para kung may iba pa tayong iluluto namin. Yan. Gasan ko yung ating sandok sa pamamagitan ng paglubog sa sabaw ng ating pata. Medyo nilalakasan ko na yung boses ko kasi may nagsabi po sa akin
Na ayun nga, minsan natatabunan nga ng background music yung aking boses. Eh wala naman po tayong magawa dahil ayun na nga yan na yung gusto ni Kuya. Suportahan na lang natin. Ayan, pagka kumukulo na siya, i-check po natin. So sa ngayon tatakpan ko muna siya at mamaya lagdag tayo ng paminta. Ayan. At testing kung malambot na yung ating karne, dadagdag ko na yung ating upo. At yung binabad ko sa tubig na may asin na spinach. Ayan. Alam niyo ba kung ano naamoy ko mga kapudi dito? In reality, amoy kare-kare. Dahil po siguro sa bagoong. Ayan, ang bango-bango niya. So ayan, tatakpan ko po muna uli at babanlawan ko naman yung spinach. Tapos iladagdag natin dyan. Ayan, translucent na yung ating upo at nag-steam na naman. Nagpag na naman yung ating cam. Lalagay ko na itong mga spinach. Binabad ko po yan sa tubig na maraming asin para mamatay kung ano may mga insekto na nandyan. Sayang naman, eh masarap pa naman to kaya isama na natin. So ayan, tatanong na si Mark Dennis kung maluto na siya, rin kakain na. Kaya hinalo ko na agad itong spinach para hindi mo sila kumain ng gulay. Eh yung katas ng gulay, yung sustansya masama sa sabaw. So ayan mga kapudi, yung ating ginisang pata ng baboy na may upo at spinach. Ito nyo, saglit lang maluto yung ating spinach. 2 to 3 minutes ay ready na yan. Ayan. Kain na po mga kapudi. Ayan, may kumakain po tayo. Nakaubad ka pa dyan. Anong masasabi mo? Sarap. Sarap? Lasang? Lasang kulitis. Lasang kulitis. Hindi kulitis yan. Spinach. Spinach. Ayan, after nating magluto ng ginisang pata ng baboy at upo tsaka spinach ay ayan, nagigisa na naman ako dahil magigisa tayo ng bagoong ala chowking naman. At nakikita ninyo itong maraming kangkong, yan ang isasawsaw natin sa ating igigisang bagoong. So ang version ko naman ngayon sa ginisang bagoong ala chowking ay maglalagay ako ng rino, sesame seed at konting sugar at konting suka. So yun ang ating, so ito pang sausawan kasi baka naman pang igigisa ay maiba lasa. Ayan, meron pang medyo ayan, dumi yung ating bagoong. Ayan, igigisa ko lang po yan at mamaya dagdagan natin ng suka para mabalance yung alat niya. Lagyan natin ng suka at saka asukal. Tapos sa huli na po yung rino at saka lagyan ko siya ng siling panigang. Dito ako maglalagay ng sukang paumbong sa pinaglagyan ng bagong. So yan, naka-stock po yan sa freezer. So sabi ko nga po ay magdi-defrost na tayo kaya isa-isa ko nang pinagluluto. Pinag-iisipan ko yung mga combination. So yun, meron tayo mamayang nilagang kangkong at ginisang bagoong ala chowking. Sasabayan ko naman yan ang terno ng tortang yung ginagawang toyo, tortang silenyase. Yan, yung maliliit po. So meron na ako dito, naka-frozen at naka-marinate na siya ng harina, itlog, paminta at ginisa mix. Ihuhulma na lang at pipirituin. So idagdag natin yung suka at huwag nating hahaluin dahil mahihilaw yung suka. So pakukuluan ko lang yan hanggang sa matuyo siya. Hindi ko po siya gagalawin, tatanggalin ko lang yung sandok. At mamaya ay syempre pag kulo na tsaka natin hahaluin at hahantayin natin siyang matuyo. At tsaka ko kayo i-update mga kapudi. Ayan, nag-i-start na siyang kumulo at isa-shortcut ko na siya para hindi tayo magantay ng matagal o kayo at i-update ko na lang kayo mamaya. Ngayon, habang inaantay ko yung matuyo ay maglalagay na ako ng isang rino. Yan, tapos lalagyan ko siya ng siling
palay, mga 4 na butil at ihiwain ko. At yung siling panigang ay mamaya na. Ayan, at magdadagdag na ako ngayon ng sugar. Siguro to mga 2 tablespoon lang kasi yun na lang yung natira. Ayan, ginamit ko pa yan sa sweet and sour at saka doon sa ating sugar glaze beef rice ala Jollibee. Ayan. Tapos halo-halo tayo at antayin na natin siyang matuyo. At i-update ko kayo mamaya pag natuyo na po yan mga kapudi. Ayan, tuyo na po siya mga kapudi at lalagay ko ng siling panigang at ayan, nakukulangan ako sa tamis. Uy, lakas, wang-wang, emergency. So, lalagyan ko pa siya ng 1/4 na asukal. Ayan, kasi may mga bagoong talaga na masyadong maalat yung pagkakaburo nila ng mga maliliit na hipon. At haluin natin. Nasa inyo kung gusto niyo yung maalat at matamis. So, gusto ko yung medyo matamis na version kasi hindi po lumasa yung konting asukal kanina. Tapos, alam nyo ba, pwede nyo yung utik-utikin o paunti-unti. Add kayo ng konting gata. At iinit nyo lang, lagyan nyo lang ng konting gata. Tapos, magpirito kayo ng bangus. Belly. Ganda sa bangus belly. So, ano tayo yung asukal natin? Natunaw, magtutubig. Ngayon, patutuyuin pa uli natin yan ng 10 to 15 minutes. Pag tuyo na at hindi na ganyan kalapot, ay pwede natin idagdag yung sesame seed. Optional po yung sesame seed. So, ang sesame seed ko ay ang available color black. Ayan. Ngayon naman ay tinikman ko, okay na yung tamis niya. At magdadagdag naman ako ngayon ng 8 pinigang kalamansi para sa tutti frutti flavor ng ating ginisang bagoong bukod sa suka. Ayan. So yung suka, yung magsisilbing natin, preservative, tsaka yung asukal. Ayan. Sinala ko na yan, kaya lang lumusot pa yung mga butong maliliit. Ayan. Kaya double strainer ngayon yung ginawa ko. Tapos halo lang tayo. At ayan, i-update ko kayo mamaya pag tuyong-tuyo na siya. At idadagdag natin yung sesame seed. Ayan, malapit na siya mga kapudi. Nagpag na naman. Oh, bulag na. Halo lang tayo ng halo at baka masunog yung ilalim. Para siyang bukayo, ano po mga kapudi. Siguro kung hindi ko sasabihin bagoong yan, ay isipin nyo bukayo. So ngayon pwede na ako mag-add ng sesame seed, kaya lang kulay black. Optional lang naman po ito, pwede rin naman puti. Or yung ilalaga yung kangkong, yun yung lagyan nyo ng garnish na sesame seed. Ayan. Pero sana marami yan. Kaya lang, kukunti na rin sesame seed ko. Natira lang ako ng konti para pang toppings natin sa bagoong. So, halo-haloin ko lang siya sa loob pa ng 5 minuto at pwede na siya kasi tuyot na siya. Yan, sa gusto nung iba na mag-preserve ng mamantika, pwede kayong mag-add ng oil. Yan, sa ganyang consistency. Pwede na kayong mag-add ng oil dyan. Yan. At yung iba naman, kung gusto nung dagdag makulay, mag-add kayo ng konting ketchup. So nakita nyo, nag-iba yung kulay dahil sa wash sugar. So medyo ma-brown kasi yung wash sugar. Pero lalo na siguro kung yan ay yung brown sugar, yung kulay dark, mas malinamnam. Kung yun po ilalagay natin dahil meron siyang pagka-caramel na flavor. So ayan mga kapudi, yung ating ginisang bagong at i-update ko na lang kayo mamaya pag tayo ay nakapaglaga na ng kangkong. So ayan po mga kapudi, ang ating tortang serenyase at ito pa yung iba. Ayan, pipirito na po ako ng tortang serenyase. Ito na po yung unang napirito at ito pa po yung iba. Yan po yung ipapartner natin sa nilagang talong. At saka itong ating nilagang kangkong at doon sa ating ginawang bagoong ala chowking. Ayan, gisadong bagoong ala chowking. Ayan po mga kapudi, nagpapakulo na po ako ng tubig para sa iba-blanch natin na
mga kangkong para sa ating gagawing ginisang bagoong with steam or blanch na kangkong. Ayan, magandang combination yan at yung ating piritong tortang sirinyase. So, ayan, didiinan ko lang po yan ng ating strainer. So, hinaan ko lang apoy kasi baka magpapag na naman. At hindi ko na po siya lalagyan ng asin mga kaputi. So, nasa sa inyo kung gusto niyo siyang lagyan ng asin kasi maalat naman na yung bagong natin, may lasa na. So, yun yung magbibigay ng dagdag lasa at flavor sa ating steam kangkong pagka inulam natin. At pwede na rin yung ating tsadan, yung nakuhang dalawang ekstrang talong sa mini farm. Sayang din naman po mga kapudi. So ayan, antayin lang po natin siyang maluto sa loob ng 2 to 3 minutes. Or depende sa lambot ng kangkong na gusto ninyo. Yan. Update ko po kayo mamaya mga kapudi. Yan, inaan ko na po siya sa pinagpakuloang tubig. Hindi ko na nga naipakita. At sinorket ko na mga kapudi, baka mainit kayo. At ayan, patuloy po ako nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa akin. Thank you po. At ngayon po ay isasali na natin siya sa plato. So ito, malamig naman ay pwede na natin siya ilagay dito para may assemble po natin. At yung ating kangkong ay ayan na. Tsadan! Isang sanin lang mga kapudi. Tapos pwede nyo siyang iayos kung gusto ninyo. Total, may kutsara ako dito. Ayan. Tapos lagyan natin siya ng sesame seed para meron tayong pang garnish mga kapudi. So, ayan na po ang ating steam or boiled kangkong. Siyempre, may extra talong pa. Mas masarap pa yan sa chowking, gisadong bagoong. At, ayan, i-garnish natin siya ng sesame seed. Diyos ko, para lang tayo naglagay ng paminta o alikabok, ano. Mas maganda po yung puti. At, siyempre, masarap partner yan dito sa ating charan! Gisadong bagoong na mayroong rino. So, ayan, kain po tayo mga kapudi. Ayan, sa mga nagda-diet. Ayan, naging parang ano na yung ating tuyot na tuyot. Yan ang maganda. Tapos, lagay lang natin dito. Pwede po nating pigaan ng kalamansiyan or magdagdag tayo ng yung suka. Ayan, nasa inyo po kung ano gusto po niya. So, ayan mga kapudi, kain na po tayo.